Kahit isang mapagpalang umaga sa ating lahat, sa lahat po ng mga taga-subaybay ng salita ng buhay diyan po sa kanya-kanyang mga tahanan. Magandang umaga po sa inyo pong lahat at sa lahat po ng Viva Pastors na nagiging katuwang at para po magbahagi ng mga salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Ay magandang umaga po sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat dahil ay muli tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na makapagbahagi tayo ng salita ng Diyos dito po sa salita ng buhay. At samahan niyo po ako mga kapatid, mga kaibigan, sa mga ilang minuto na pagbabahagi at pag-aaral po ng salita ng Panginoon. So, muli magandang umaga at dito po tayo sa ating pong text na babasahin dito po sa Romans chapter 5 verse number 1. Romans chapter 5 verse number 1, isama na rin po natin ang verse number 2. So babasahin ko po dito sa Romans chapter 5 verse number 1. Sabi ng Bible dito, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. So, mga kapatid, makita natin dyan, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. No? So, bago tayo magpatuloy sa ating pong devotion sa umagang ito, ay tayo muna po ay sumandaling manalangin. Ay manalangin, Panginoong Diyos, kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat sa umagang ito na ibinigay niyo po sa bawat isa po sa amin. At salamat, Panginoon, dahil kami po, Panginoon, ay binigyan niyo po ng pagkakataon na kami po, Panginoon Diyos, ay magkaroon ng kaligtasan, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa na nakikinig, sumusubaybay, nanonood, Panginoon, sa kanya-kanyang mga tahanan, sa cellphone, Panginoon, sa salita ng buhay. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. Maging ang programang ito ay patuloy niyo pong magamit, Panginoon, para po sa pagpapalaganap, Panginoon, ng inyong pong mga salita. Pagpalain niyo rin po ang mga kapastoran na siyang nagiging pagkabahagi, Panginoon, ng programang ito, Panginoon, na sila po mga ginagamit ko, Panginoon, para po mga maging tagapagsalita, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa, maging aming Pastor Job, bless niyo po patuloy ang kanyang buhay, bigyan niyo ng kalakasan. At ganun din po, Panginoon, maraming pong salamat muli sa bawat isa po, Panginoon. At bless niyo po ang devotion namin sa umagang ito. Ito po ay maging pagpapala po sa amin. Bigyan niyo po ako ng wisdom, karunungan, Panginoon, para po mabahagi ng inyong pong salita, Panginoon, sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Okay, so muli, magandang umaga sa ating lahat, sa bawat isa na nandito po, no, at sumusubaybay. Alam niyo po, mga kapatid, talaga pong tunay po na napakabuti ng ating Panginoong Jesus. No, napakabuti po ng ating Panginoong Jesus dahil po sa kabila ng ating pong pagiging mga makasalanan, ay minahal pa rin po tayo ng ating Panginoong Jesus. No? Minahal pa rin po tayo ng Diyos at binigyan pa rin po tayo ng pagkakataon na tayo po ay makakilala sa Kanya bilang Panginoon natin at sariling tagapagligtas. Ano po, at tayo po ay talagang biyaya ng Diyos. Ano po, kung bakit tayo po ay ngayon ay nagagamit ng Panginoon. At tayo po ay kung saan ay napakabuti po ng ating Panginoon, ano po, sa ating buhay. Dahil nga po, sabi ko nga, sa kabila po ng ating pong pagiging makasalanan, sa kabila ng ating hindi karapat-dapat, no, tayo po ay minahal pa rin ng Panginoon. So, ngayong umaga, mga kapatid, ay nais ko pong
magbahagi sa inyo ng salita ng Panginoon patungkol po sa ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Ano yung ginawa ng Diyos sa atin? No, what God did for us. No, kaya nga po doon sa binasa po natin, doon po sa Romans chapter 5, verse number 1, sabi ng Bible, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Alam niyo po mga kapatid, napakabuti ng Diyos dahil tayo po ay pinawalang sala ng Panginoong Hesus. No, ang ginawa ng Diyos sa buhay natin, ang ginawa po ng Panginoon sa buhay natin nung tayo po ay nakakilala sa Kanya, nung tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, nung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, ay meron po siyang mga bagay na ginawa po sa atin mga kapatid, mga kaibigan, na kung paano po. No? Ito po yung number 1. No? Number 1, ay pinawalang sala tayo ng Diyos. No? God pardoned us. Accepted the Lord Jesus, accepted as a son. No? Pinawalang sala tayo ng Panginoon at tinanggap niya tayo bilang mga anak ng Diyos. Opo. Yun po yung ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid, mga kaibigan. Nung tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon, nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus na bilang ating tagapagligtas, ay pinawalang sala po tayo ng ating Panginoong Hesus. Lahat po ng ating kasalanan ay pinawalang sala na po ng Diyos. At hindi lang po yun mga kapatid, tayo po ay tinanggap niya bilang mga anak. No? Bilang mga anak, tinanggap tayo ng Panginoon na dating makasalanan, na dati tayong makasalanan, na dating lubog. No? Dating lubog tayo sa bisyo. No, mga dating basagolero tayo, dating pariwara ang buhay natin mga kapatid. At wala tayong mararating, walang kahantungan, walang patutunguhan ang buhay natin dati dahil tayo po'y makasalanan. Pero dahil sa habag at awa ng Diyos mga kapatid, sa atin ay tayo po ay pinawalang sala ng Panginoon. Pinatawad tayo ng Diyos sa ating po mga kasalanan ayon po doon sa Romans chapter 5, no? Ay pinawalang sala tayo ng Panginoon at ginawa niya tayong mga anak. Ang sabi ng Bible sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Kaya nga mga kapatid, ay napakabuti ng Diyos dahil sa kabila ng ating katigasan ng ulo, sa katigasan ng ating puso, dahil sa ating pagiging makasalanan mga kapatid, ay binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na mapalaya ang ating, na mapawalang sala ang ating mga kasalanan at tayo po ay tinanggap niya na bilang mga anak ng Diyos. No, yun po mga kapatid, talaga pong masasabi ko na napakabuti po ng Panginoon, no, sa ating buhay nung tayo po ay nagkaroon ng relasyon sa Panginoon. Pangalawa, ay ginawa ng Diyos ay God gave forgiveness, no? Nagbigay ang Panginoon, no, ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Kung saan pinatawad tayo ng Diyos, hindi lang po pinawalang sala ng Diyos yung ating mga kasalanan, ay pinatawad pa po tayo ng Diyos. Ang Diyos ay nagbigay ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ang sabi po ng Ephesians chapter 1 verse number 7, in whom we have redemption through His blood. No, the forgiveness of sins according to the riches of His grace. Mga kapatid, ay ayon po sa tayo po mga kapatid ay pinatawad ng Panginoon, no, sa pamagitan ng kanyang banal na dugo, no? At nagkaroon tayo ng kapatawaran sa ating po mga kasalanan ayon po sa kayamanan at biyaya ng Panginoon. No po. Kaya nga mga kapatid, nung ang Panginoon ay pinako sa krus, dumanak ang kanyang banal na dugo at nilinis ang ating mga kasalanan. Ano po? Kaya kung ikaw ay niligtas na ng Panginoon, niligtas na tayo ng Diyos, ikaw ay niligtas na ng Panginoon, ng Panginoong Diyos,
huwag ka nang lumingon, mga kapatid, huwag ka nang lumingon sa dati mong buhay. Ibig sabihin, huwag mo nang balikan yung pagiging makasalanan. Huwag mo nang lingunin yung dati mong mga bisyo at huwag mo nang balikan yung dati mong magulong buhay, yung yung dating lubog ka sa kasalanan, huwag mo nang balikan dahil ikaw ay pinawalang sala na ng Panginoon at nilinis ka na ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, nilinis na po ang iyong mga kasalanan. Ano po? Kaya nga po, talaga pong masasabi ko na sa akin at sa atin lahat ay talagang napakabuti. Napakabuti po ng Panginoon. Ano po? Dahil sabi ko nga po, dahil po talagang tayo po ay hindi karapat-dapat. Ano po, at wala po tayong may pagmamalaki, wala po tayong may pagyayabang sa Panginoon dahil lahat po tayo ay makasalanan. Ayon po sa Romans 3:23, sabi ng Biblia ay lahat ng tao ay makasalanan. Pero dahil sa awa ng Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid, John 3:16, ay binigay niya kanyang bugtong na anak na si Jesucristo na po para sa atin. At ay pinako sa krus at nadanak ang kanyang dugo para tubusin ang ating mga kasalanan. At yun po ang ginawa ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung tayo po ay nanampalataya sa Panginoon, kung tayo po ay tumanggap sa Panginoon, tayo po ay nagsisi ng ating mga kasalanan, pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan at tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak. At ang sabi ng Biblia, hindi lang po yun, kundi tayo po, mga kapatid, ay nilinis niya. No? Yung ating mga kasalanan ay pinatawad niya, nilinis niya ng kanyang banal na dugo. Kaya kung ikaw ay Kristiyano na, ikaw ay anak na ng Panginoon, huwag mo na sanang balikan yung mga dati mong pag-uugali, yung dati mong buhay, yung dating mga bagay na hindi maganda na ginagawa mo, mga kapatid, huwag mo nang balikan. Amen? Dahil ikaw ay nilinis na ng Panginoon. Pinatawad na tayo ng Diyos. No, yun po yung mga bagay na ginawa ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang po yan. Pangatlo po, ang ginawa ng Diyos, God transforms us. Ibig sabihin, mga kapatid, ay binago tayo ng Diyos. Kung tayo po ay nagkaroon ng pagsisi ng ating mga kasalanan, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, ay pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, tinanggap niya tayo bilang kanyang mga anak at nilinis ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoon. At ngayon, mga kapatid, ay tayo po'y binago ng Diyos. Amen? Binago po tayo ng Diyos. Kaya nga sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga, mga kapatid, dapat makikita sa buhay natin yung pagiging anak ng Diyos. Dapat makita sa buhay natin yung pagiging Kristiyano, yung pagiging anak ng Panginoon, na tayo po'y binago na ng Panginoon, mga kapatid. Therefore, sabi niya, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Lahat po ng mga luma ay lumipas na, no? At pinalitan po, binago ng Diyos, no? Tayo po ay binago ng Panginoon, mga kapatid. Kaya talaga pong masasabi ko, napakabuti ng Panginoon sa buhay po natin. Ano po, napakabuti ng Diyos. Talaga pong wala po tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Ano po, napakabuti po ng Diyos. Sa kabila ng ating pagiging makasalanan, sa kabila ng ating maruming tao, sa kabila ng ating talagang masasabi natin na talagang sino ba tayo para iligtas ng Panginoon? Sino ba tayo para patawarin ng Diyos? Sino ba tayo para baguhin ng Panginoon? Mga kapatid, yun po ay biyaya ng Diyos sa atin. Ano po, biyaya ng Diyos, na kung saan, mga kapatid, nakasumpong tayo ng kaligtasan ng Panginoon. Nakasumpong tayo ng biyaya at awa ng Diyos. Kaya kung tayo iniligtas ng Panginoon, huwag na natin balikan. Huwag na natin balikan yung mga bagay na hindi maayos na buhay. Huwag na natin balikan yung pagiging makasalanan. Yung dating lubog tayo sa kasalanan, huwag na po natin balikan. If any man be in Christ, mga kapatid, ang sino man na kay Kristo ay bago ng nilalang. Amen. Bago na po nilalang. Alam niyo po, yung pagbabago na nangyari sa buhay po natin, nagsimula po yan, mga kapatid.
No? Nagsimula po yan sa pakikinig natin ng salita ng Diyos. Ano? Nagsimula po yan, yung pagbabago. Yung simula nung tinanggap natin ng Panginoon Kristo, nung may nagbahagi sa atin ng salita ng Panginoon, nakarinig tayo ng salita ng Diyos. No? Nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, mayroong nag-soul winning sa atin, may nag-share sa atin ng salita ng Diyos, at nung naunawaan natin ang salita ng Panginoon, narinig natin ang salita ng Diyos, ay naunawaan natin, no, ang tamang kaligtasan ng Panginoon. Dati wala naman tayong pakialam. Wala tayong pakialam sa buhay, wala tayong pakialam sa kaligtasan. Basta ang alam lang natin, pumapasok tayo ng simbahan at mangungros lang tayo at lalabas na tayo ng simbahan, nakapagsimba na tayo. Ay mga Bible natin sa bahay, hindi naman natin pinakikialaman, hindi natin pinapansin. Pero mga kapatid, dahil tayo mga anak na ng Diyos, tayo po ibinigyan po ng bago ng Panginoon, bagong panglasa sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Biblia, ang sino man na kay Kristo ay bago ng nilalang. So mga kapatid, ang pagbabago po ay nagsimula po yan sa pamagitan po ng salita ng Diyos. Nangyari po yan mga kapatid, ang pagbabago na sinasabi ko na meron po tayo, nangyari po yan nangyari po yan sa pamagitan po ng salita ng Diyos, dahil kung wala pong nag-share sa atin ng salita ng Panginoon, wala pong nagbahagi sa atin ng salita ng Diyos, hindi po natin malalaman ang tamang katotohanan ng kaligtasan na inaalok ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen. So, kaya nga po mga kapatid, hindi lang po yan, kumbaga ang pagbabago mga kapatid ay na nangyari sa atin ay simula nung tayo ay nanalangin tayo sa Panginoon. Nung tayo binahagian ng salita ng Diyos, ay nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, nagpray tayo, nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, at sa ating pananalangin ay nung tayo nanalangin, nagkaroon tayo ng relasyon sa Panginoon, tinanggap natin ang Panginoon Jesus sa ating puso bilang sariling tagapagligtas. At ang ginawa ng Diyos, tayo po mga kapatid ay binigyan ng panibagong lugar. Kung tayo po ay makasalanan mga kapatid, ang ating kaluluwa ay patungo sa impyerno. Dahil sabi ng Biblia, lahat ng taong makasalanan, lahat ng taong hindi naniniwala sa Diyos, lahat ng taong makasalanan mga kapatid ay itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy. Pero nung tayo mga kapatid ay kumilala sa Panginoon, nagsisi tayo ng ating mga kasalanan, pinatawad tayo ng Diyos, nilinis ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. At ang sabi ng Biblia, mga kapatid, ay tayo po bilang mga anak ng Diyos ay binago na po ng Panginoon. Binago na tayo ng Diyos. Amen? Binago na po tayo ng Panginoon. Kaya nga nakakalungkot sa isang mananampalataya, nakakalungkot sa isang Kristiyano, kung sinasabi niya siya ay anak ng Diyos, kung siya ay tunay na anak ng Diyos, ay wala naman pong pagbabago ang nakikita sa kanyang buhay. There's a big question mga kapatid. Madaling sabihin ligtas, pero dapat nakikita sa buhay ng taong ligtas. Amen? Dapat nakikita ang pagbabago sa buhay ng taong ligtas. Dahil sabi ng Biblia, ang sino man na kay Kristo ay bago ng nilalang. Napakahirap at napakalungkot kung sinasabi mong Kristiyano ka na, pero wala kang pagmamahal sa gawain ng Panginoon. Wala kang pagmamahal sa kaluluwa ng tao. At wala kang excitement sa gawain ng Diyos. Dahil ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay tunay na anak na ng Diyos, ay meron ka ng bagong panlasa. Meron ka ng bagong paglasa sa salita ng Diyos. At dapat bago na yung iyong mga kaibigan, bago na yung iyong asal, bago na yung ugali, dahil ikaw ay anak na ng Diyos. Ang sino man na kay Kristo ay bago ng nilalang. Hindi lang yan mga kapatid, yung ating patutunguhan ay binago ng Diyos. Na dati tayo dapat ay sa impyerno dapat tayo mapunta. Ang ating kaluluwa sa impyerno mapunta. Pero dahil mga kapatid, nagkaroon tayo ng relasyon sa Diyos, tinanggap tayo ng Panginoon na bilang kanyang mga anak. At sabi ng Biblia, ang ating patutunguhan, ang ating kaluluwa ay patungo ng langit.
Dahil sabi ng Bible, lahat ng sumasampalataya sa Panginoon, lahat ng sumampalataya sa Diyos, ay binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Sabi ng Biblia, John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. John 3:16, lahat ng sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga mga kapatid, napakabuti po talaga ng Panginoon sa atin. Napakabuti ng Diyos sa buhay po natin. Ano po? Napakabuti po. Talaga po napakabuti ng Panginoon. Dahil sa kabila ng ating pagiging makasalanan, pinatawad tayo ng Diyos. Nilinis ng Diyos ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo nung siya ipinako sa krus para sa iyo at para sa akin. At dahil meron na tayong tagapagligtas sa ating mga puso, ang sabi ng Biblia, tayo po'y binago ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, ang sinuman na kay Kristo ay bago ng nilalang. At ang sabi ng Biblia, tayo po mga kapatid ay patungong langit. At napakasarap sa buhay, napakasarap sa puso mga kapatid na tayo po ay mananampalataya na meron po tayong bagong lugar sa langit. Na dati sa impyerno po tayo. Kaya nga po kung ikaw ay tunay na ligtas, dapat makita sa buhay natin, no, makita sa buhay natin ang resulta ng kaligtasan na tinanggap po natin. Maglingkod tayo sa Panginoon. Magtapat tayo sa Panginoon. Yan po ang nais ng Diyos sa buhay natin. Mag-angkay tayo ng kaluluwa. Bilang isang mga Kristiyano, bilang isang mga anak ng Diyos, bilang isang makasalanan, nililinis ng Panginoon, ang nais ng Diyos sa buhay po natin ay maging tapat po tayo sa Diyos. Mag-akay po tayo ng kaluluwa. Amen? At maglingkod po tayo sa Diyos. Yan po ang nais ng Panginoon sa buhay natin mga kapatid. Sana naging pagpapala po sa atin lahat. Sana naging blessing po sa atin ang ating pong devotion sa umagang ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyo pong salita, sa reminders, Panginoon. Salamat po, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa, bawat nakikinig, bawat pastor. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mga gagawin po namin sa araw na ito. At kayo po, Panginoon, ang patuloy magpaalala. Pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, so muli, maraming salamat at magandang umaga sa ating lahat. God bless everyone.